Hello mga kabib ko, magbibigay naman ako ng dagdag kaalaman sa mga operator, sa mga technician, mechanic at sa mga baguhan technician, mechanic lalo na sa mga operator. Ito po, nakatakip po yan. Ano po yan. Itong natatakpan nito, ang nasa loob nito yung sa pre-pull. Meron po sa amin insidente na naganap na yan po inon. Hindi alam kung sino nag-on, maaaring technician o mechanic o maaaring operator na mayroong sumpa ng yan ng operator, pinapaandar niya, hindi umandar. Kapag po yan naka-on, yung nasa loob yan, na-toggle switch po yan. Yan. Kapag po yan naka-on, yung toggle switch na yan, hindi po yan mag-ian, hindi po yan na-andar yung makina. Yun ang pinaka-safety niya. Kaya ang ginawa nung ang ginawa ngayon ng operator, nagtawag ng technician mechanic. Ang ginawa naman ng technician mechanic, ayaw siyang umandar, narektahan, kaya umandar siya. Pero nung i-on na yung PTO niya, itong PTO niya dito, pag PTO niya, automatic, bagsak na yung boom, yung hook, main hook. Bumagsak na yung main hook na yun, bumagsak na. Kaya kung may tao, automatic mamamatay. Ganyan po ang kahit ano pong crane, mga crawler, basta po siya naka-on yung pre-pull, hindi po siya aandar. Yun ang pinaka-safety niya. Yung iba naman, ito naman po, ang nasa loob naman ito yung ano niya, yung lock ng preno, spring drop, yung preno ng drum. Ang iba, kapag nakaano siya, kapag hindi siya nakalock, halimbawa nakabukas siya, hindi rin siya aandar. Kaya ang ginagawa nito, pag ayaw umandar, kailangan tingnan mo muna mamaya naka-on ang pre-pull o kaya mamaya yung drum niya nakabukas, hindi siya naka-preno. Kasi kapag babagsak yun minok na yun. Napakabigat yan. Isang tinulada pag bumagsak yun. Ako. Tapos isa pa yung yan, preno drum. Bawal din yan na magbaklas ng sa preno ng preno ng windhook o kaya doon sa kabila auxiliary. Then kapag binaklas mo yan at nakataas yung hook, babagsak siya. Ang crane na ito, ang crane na ito ay 150 ton na crane to, kubil ko to. Kapag halimbawa kapag may dapat kapag mag-ayos ka ng preno, dapat yung main hook saka yung auxiliary. Yung main hook saka auxiliary dapat nakalapag sa lupa. Dahil kapag hindi nakalapag, babagsak yun bigla. Kailangan nakalapag yun sa lupa. At kapag naman ayaw umandar ang isang equipment, ang isang crane, mamaya pag sinusimo na hindi siya umandar, i-check mo muna mamaya naka-on ang pre-pull o kaya mamaya yung sa drum niya naka-open, dapat nun lahat naka-close, tapos yung yung pre-pull niya dapat hindi naka-on, dahil kapag naka-on siya babagsak yung ayan po. Yung iba kasing lalo na sa hindi pa kabisado, pag ayaw umandar, rektahan na kagad. Kaya kapag naka-on yung pre-pull niya, bagsak, makakapatay, maka-aksidente. Dapat titingnan mo bago pag ayaw umandar, check muna mo yung mga control. Pag ayaw mamaya naka-on yung pre-pull o kaya yung sa drum niya, sa preno niya, naka-open. Sinadya po yan ng factory na kapag naka-on ang pre-pull, dapat hindi siya andar. Dahil kapag andar siya, gagana yung kapag mandar siya, baka kapatay siya, babagsak yung minhok. Ay, ganun lamang po para sa mga operator, technician, mechanic. Dagdag kaalaman po yung binahagi ko na lahat ng crane, magsa kubil po man yan, magsa Hitachi, magsa lever, magsa Todano, magsa Kato, magsa Sarin, basta nakaunang pre-pull niya, hindi siya aandar. At aandar siya pag nirektahan mo siya. Kaya lang,
maaari siyang makagawa ng insidente o kaya aksidente, maaari siyang makapatay. Kaya kapag ayaw umandar ang makina, check mo na. Mabuti baka may naka-on na mas delikado. Salamat po. Salamat po sa pagsubaybay ninyo sa aking mga video sa YouTube channel ko. Please subscribe, like, and share sa aking mga video sa mga mekaniko, technician, operator. Salamat po sa ating lahat. God bless po sa ating mga